Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamingkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. At hudyat ay nasindihan na natin ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. Panahon ng pagdating at ang laging sinasabi sa atin ay maghanda tayo, maging handa tayo. Hindi lang basta maghanda ng mga bagay na pinagkakaabalahan ng napakaraming tao sa ngayon, kundi maging handa sa ating pong mga kalooban. Hindi naman po tayo pinagbabawalan na mag-ayos ng bahay, mag-decorate ng simbahan, sa labas talagang makikita ninyo ang mga magagara at magagarbong palamuti. Hindi naman po ipinagbabawal yon. Pero ang sinasabi lang, baka makalimutan natin yung pinakamahalagang paghahanda na dapat nating gawin. Ipinagsisigawan po ng ating mga pagbasa ngayon ang tungkol sa panawagan na tayo po ay makapagsisi sa ating mga kasalanan. Sabihin nyo nga po, magsisi sa kasalanan. Meron bang bahagi ng ating pong schedule, ng ating pong inaayos na bago sumapit ang Kapaskuhan, bago pa man dumating ang kanyang muling pagbabalik, ay inihahanda din ba natin ang ating sarili patungo sa paghingi ng tawad sa Diyos? Sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, ipinahayag dito ang pagdating ni Juan Bautista at ang kanya pong ipapahayag, siya ang magiging tinig na sumisigaw at ang sinasabi, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa Diyos. Isang patag, na at tuwid na landas na sinasabing yung pamumuhay ba natin ay nasa tuwid na pamumuhay. Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo, ang sabi rin dito, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, ang lahat na makapagsisi at magbalik loob
sa Diyos dahil ayaw niya na tayo po ay mapahamak. Yung pagsisisi, no? Mahalaga po yun na makita din natin. Hindi lang basta, kasi aanhin nyo po, no? Tandaan nyo mabuti ha. Sana karamihan naman po sa 6 o'clock na misa, medyo matatanda na tayo, no? At tumatanda pa, ha? Pero sana mas makita na natin, no? Mas maging malinaw sa atin na nababaliwala o baliwala ang lahat ng mga material na paghahanda natin, masasarap na pagkain, magagandang damit, o bagong damit. Hindi ko talaga, ngayon hindi ko maintindihan, bakit pag Pasko, kailangan bago? Hindi ko maintindihan yan. Dati, nung maliit pa ako, siyempre, masaya, tuwan-tuwa, kasi yun yung tinuturo ng mundo, no? Na pag Pasko, bago, lalo na pag bagong taon, kailangan may bilog-bilog, no? Pag Pasko, kailangan spaghetti. Pwede naman ngayon mag-spaghetti ka. Kailangan may masasarap na putahe. Ano ba mga masasarap na putahe na ini-imagine ninyo na ngayon hindi nyo na makain? Yung patatim. Yan, sarap din. Patatim. Yung crispy pata na may taba-taba pa. No? Tapos isasawsaw mo pa sa toyo o sa suka, no? O kung ano mang masarap. Oh, di ba, natatakam na kayo, no? Pero hanggang takam na lang kasi high blood na karamihan sa inyo. Pero may high blood man o wala, tuloy ang Pasko. Hindi kasi nakasalalay ito sa atin. Ang pagdiriwang ay hindi nakasentro sa atin. Hindi tayo ang bida. Ang pinaghahandaan natin, hindi tayo. Yung totoong bida at magiging bida dapat ng buhay natin. Kaya sana po, no, sikapin natin at makita na natin ito, no. Sa picture kasi, 'di ba po, sa mga commercials, sa mga ads, no. Ang saya, no, na tinitingnan natin. Ang saya na punong-puno yung mesa, no, ando doon lahat. Alam mo namang mga artista lang yung mga nando doon. Yung mga nagpapanggap lang yung mga nando doon. Pero yung sa bahay ninyo, sa bahay natin, yan yung realidad. Pinaghahandaan ba? Kasi kahit napakamahal pa ng inihanda ninyo, kahit napakarami pang pagkain, pag hindi kayo okay, wala yan. Pag alam niyong magkakaaway kayong magkakapatid, o magkakaaway kayong pamilya, yung mga anak, hindi okay sa mga magulang, yung mga magulang, hindi okay sa isa't isa, aanhin mo yung pagkain. Aanhin mo yung mga damit. Pamporma lang. Oh wow, ready na ang outfit ko, pansimbang gabi. May outfit na ba? Ready na ba yung outfit? Pero siyempre, no, yan ay tulong lang. Sana, no, sinasabi nga natin, sana makatulong ito na itong handa, mapagsama-sama tayo. Pero kung hindi nga tayo magiging okay, kung hindi natin pagtutuunan ng pansin ang makahingi ng tawad, ang humingi ng tawad at magpatawad, wala. Mas okay na yung kumain ka na lang ng sardinas. Magbukas ka na lang ng dilata. So, ikaw lang naman mag-isa. Tapos, dadrama-drama ka. Paskong Pasko, dadrama-drama ka. No? Paskong Pasko, hawak mo beer. Kasi hindi ako pinapansin ng aking mga anak. Hindi ito tungkol sa atin ngayon, ha? Tungkol ito kay Kristo. Na ang tanging hangad ay magkaroon din tayo ng hindi lang pag-asa, magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga sarili. Yung peace of mind natin. Kaya talagang kailangan yung harapin. Kailangan natin harapin yung mga consequences ng ginawa natin na pagmumulat sa mga bata. Na minulat natin kasi na
Kailangan bago, kailangan may regalo, kailangan maraming pagkain. Kaya tuloy, pag Pasko, nalulungkot sila kapag wala kayong handa. Depende sa disposition kasi natin yun eh. Nasabi ko na ito, no? Bakit pag December kayo bibili ng bago? Pwede naman sa ibang buwan. Sa December nyo nasuotin. Pwede naman yun, di ba? Kasi pinaghandaan mo nga eh. Bumili ka na ng September, October, hindi ka pa nakipagsiksikan, hindi ka pa na-stress. Sa mall, sa Divisoria. Ano? Ang gagawin natin ngayon? Maghihintay kayo ng ayuda sa City Hall. Ganda-ganda ng box, di ba? Ganda-ganda ng panlabas. Anong laman? Ubos na, di ba? Para sa Pasko dapat yun eh. Inubos nyo na. Tingnan mo ha. Sana po, no? Sana unti-unti, bawat taon, nagkakaroon ng pagbabago sa paraan ng ating paghahanda para sa isang napakahalagang pagdiriwang. Hindi yung panlabas, hindi yung material, kundi yung kalooban at disposisyon na dapat na ibigay natin hinihingi ng panahon at pagkakataon. Amen?